Sa mapagpalang umaga po, una sa ating Panginoon, at piliin ko sa inyo lahat na purihin ang ating Diyos na dakila. Purihin ang ating Diyos na dakila. Tunay na napakabuti na ating Panginoon na muli tayo ay kanyang pinapagtagumpay sa nakalipas ng mga araw. At karapat-dapat nga po lamang na siya ay ating papurihan at dakilain para ngalan sa umagang ito. Tayo po lahat ay tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak ng papuri ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise Jesus! Atin po muna siyang awitan bago po tayo manalangin. Amen! Tayo nga pong lahat ay tumaga sa ating papupuri sa Panginoon at atin nga muna po siyang aawitan ng ating Panginoon niya. Awitin tayo sa Panginoon. Tayo nga pong lumapit sa ating Panginoon. Father God, I come into your presence. With all my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to see your face. Father God, I come into your presence. With all my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to sing your praise. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near in your presence, oh Lord. Tayo ay minalayan. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos namin pinagwiling ko lang. Tunay nga po na kayong aming Diyos na mabuti at tapat. Walang katulad. Kailan na hindi kayo nagkulang, hindi kayo bumibigo. Ay narito po kami, Panginoon. Nagagalak na kayo ay karangalan, papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa inyong mayamang biyaya, sa inyong habag, sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, kailangan po namin ng pagsama. Tulungan niyo po kami na
Ama, ang aming Diyos na nagbigay sa amin ng buhay at kaligtasan. Tulungan po ang bawat isa na magkaroon po kami ng malinis na puso. Ang mga kung karumihan na nakikita po sa aming mga puso, inihingi po namin ito sa iyong mga kapatawaran. Dalangin po namin ang aming mga yaman loob ng mga panalangin, awitin, maging ang aming mga offering, Panginoon, na tunay na maging kalugod-lugod sa iyo. At nais din po namin, Panginoon, na maranasan ng banal na presensya. Muli, mapalakas kami ng iyong pagsama. Ang pagkilos ng banal na Espiritu ay patuloy rin po namin maranasan. Ngayon din po ang mga salita na ihahayag sa umagang po. Tulungan niyo po ang lingkod na gagamitin, na ihahayag po ng mensahe. Sangkapan niyo po siya ng kapangyarihan upang makapagpahayag po siya ng may kalayaan sa paraang aming maunawaan. At gayon po kami ng mga makikinig. Dalangin po namin na yung salita ay tunay na magbigay lakas sa aming pananampalataya. Matugunan ang lahat ng aming pangangailangan spiritual upang patuloy po kami maging malakas at nagagalak na kayo ay aming mapagmumulan. At ang lahat po ng mga pagpapalang ilubos mo sa amin sa umagang ito ay amin na pong inaangkin at pinasasalamatan. Be a wall of fire around this place, Lord, na walang anumang gawa ng kaaway, ang makalalapit o makapanggugulo sa umagang ito sa gawain mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, salamat po. Kayo lamang po ang maparangalan, maitaas, masamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, O Diyos, nakin na po namin ang katagumpayan. Sa iyo po ang lahat, ang dakila, parangal, papuri, sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Pagligtas, ito ang aming panalangin. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating scripture reading. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, makapagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, chapter 21, verses 8 hanggang 11. Lucas 21, 8 hanggang 11. At ako na lamang po ang magbabasa. Sundan nyo na lang po ito ng inyong mga paningin. At ganito nga po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw niyo naman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at dumating na ang panahon. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita ng kayo ng mga digmaan at mga rebelyon. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi darating kaagad ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Last verse, magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salong sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kamanghamanghang kababalaghan buhat sa langit. Purihin ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Saglit po tayo makakaupo bilang paghahanda sa ating pagpagpupo. Amen. Bago dumating ang pagparito ng ating Panginoon, patuloy tayong sumamba sa kanyang makapangyarihang pangalan. Patuloy tayong magtiwala sa kanya. Patuloy tayong magalak habang natin hinihintay ang ating kaligtasan sa kanya. Kaya purihin ng Diyos, napakaganda ng araw. Sumisikat ang araw para sa mabuti at masama, pinasisikat ng Panginoong Diyos ito. Kaya napakadakila niya, minamahal niya ang kanyang nilikha, ang isang may makapal na mga tao sa mundo, ay minamahal niya. Ito man ay nagkukulang sa kanya, ito man ay matuwid, pantay ang pagtingin ng Panginoon. Kaya purihin ng Diyos, napakaganda ng init ng araw kung sa iba nakakapaso, pero ito ay nagpapahiwatig na minamahal tayo ng Diyos at ang bawat pagsikat ng araw ay bagong pag-asa sa buhay ng bawat isa. Kaya tayong lahat ay magalak. Huwag na natin isipin yung problema. At ang problema, nandyan lang naman yung hindi umaalis. Kaya huwag natin entertainin ang Panginoon sa buhay natin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya iwaksin natin yung mga problema natin sa bahay, yung mga gawain natin. Anyways, yung mga gawain na yun, madadatnan mo pa rin. Aalis ka, madadatnan mo pa rin. Kaya ganun lang din yun. Kaya dapat
Huwag na natin isipin. At saka yung problema talaga na dyan lang yan kasi nandito pa tayo, buhay pa tayo. Kaya yun nga, ang magtatapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya purihin ang Panginoon, maging magalak tayo, masaya tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Kasi nakakasawa na, isip ka ng isip ng problema kasi nangyari sa akin. Eh bakit ba hindi ako umawit sa Panginoon, magpuri, magpasalamat? At least buhay pa tayo, di ba? Hihinga pa tayo. O, kaya may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya bigyan natin ng nararapat na kapurihan ng ating Panginoon habang tayo nabubuhay. Dahil siya magbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay. Tayo nga pong lahat ay tumayo at awitan ng ating Panginoon. Dahil siya ay ang Panginoon natin na dapat nagpasalamatan, siya ay kahanga-hanga. At
Ang kabutihan mo, O Lord God, habang kami nabubuhay, may pag-asa dahil sa kabutihan mo, O Lord God. Dinakabit mo kami, Panginoon. Hallelujah. Kami ay patuloy na nakapaglilingkod, patuloy na lumalakad. Hallelujah. Dahil po, Panginoon, sa iyong biyaya at habag, dahil sa iyong kabutihan. Hallelujah. Ikaw ang Diyos. We cannot compare you to other, O Lord God. Kanino ka namin ikukumpara, wala kaming maisip, Panginoon. You are the mighty one, the omniscient Father God, the omnipresent, hallelujah, the all-knowing Father God, hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. Napakabuti mo, hindi namin masukat ang kabutihan mo. Hindi kami magsasawa sabihin araw-araw ang kabutihan mo, hallelujah. Bagamat kami nagkakasalan, kami dumaraan sa mga pagsubok, O Lord God, hallelujah. Ngunit ikaw pa rin ang patuloy na sa amin ay umaagapan. Salamat po sa kabutihan mo, O Diyos. Hallelujah. We cannot measure your kindness, your goodness, hallelujah, your faithfulness over us, O Lord. Salamat po, O Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtasan.
muli po natin pasasalamatan ng Panginoon. At ngayon po ay ating mapapakinggan ang mga kaputihan at katapatan ng Diyos bilang patotoo na ating mga kapatid sa umaga nito. Tinatawagan ko na po si Sister Aurora Acosta. Mayroon pa pong isang slot, baka po meron dyan na isang magpatotoo kayo pong susunod kay Sister Aurora. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Kanina po parang mag-back out na sana ako magpatotoo. Pero nireview ko po yun. Kasi nasabi ko na po kay Sister Leslie, hindi ko na po pwedeng bawiin yun. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, yung sabihin natin yung mga ginawa niya ng mabubuti pa. Mga ginawa niyang mga bagay na mabubuti. Kaya, nireview ko po yun na nandito, sabi ng Panginoon, nandito ka na tumayo ka na dapat ipahayag mo yung ginawa kong mga bagay na mabubuti para sa iyo. Kaya, kinakabahan ko ako kasi matagal ako dito tumayo. Naninibago na naman ako. Ganito po yun, umpisa. Nung ano po, bibilisan ko na lang, nung December, nagkaroon po kami nag-utang po kami ng pera sa RPI. Sa card-in po yun. Kasi, kaming dalawa po na yung Grace ay nakamember po doon. Kung sabi ko sa kanya, kasi Christmas yun eh. Sabi ko sa kanya, ano kaya kung mag-utang tayo ng 3,000? Sabi ko, ay hindi nanay kasi nung time na yun, may trabaho po siya. 5,000 na lang po. 5,000 na lang nanay. O, di sige, sabi ko naman. Total, may trabaho naman siya doon. Nung panahon na yun. Tapos po, yung hindi po namin inaasahan sa madaling salita, nagkasakit po siya ng January. Kung minsan po yung may mga pangyayari na sadyang nangyayari talaga na hindi mo inaasahan. Nagkasakit po siya ng January. Sa madaling salita po, nag-absent siya ng 3 days at nagpa-check up. Totally tinanggal na po siya ng boss niya. Pero hindi naman siya yung nagkasakit na nahiga, as in malakas po siya. At pinagaling siya po kaagad ng Panginoon. Maraming salamat po sa mga prayers ng ating mga kapatid. Pinapunta ko sila doon sa bahay para ipanalangin si Grace. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi totally po na magaling siya kaagad. Malakas po siya. Hindi po siya nahiga. Sa totoo lang po. Pero ang problema ko po yung utang namin na kasi siya ang babayad nun eh. Wala naman akong trabaho. Si Rita naman, maliit lang po ang kita niya. Sahod niya diyan. Tapos, sabi ko, kung alam ko lang na magkakasakit, hindi na lang sana tayo hirap, nag-utang ka. Sabi niya ibenta ko na lang yung cellphone pananay. Sabi ko, sa isip ko, kapag ibenta mo yan, wala ka nang gamit. Mahihirapan na naman tayong bumili. Hindi na tayo makakabili. Tapos, yun po, yung problema ko po na yun. Pinagpipray ko sa Panginoon, gabi-gabi po, halos hindi ako makatulog. Pinagpipray ko po yung binigay ko sa Panginoon. Pagkatapos ng prayer, nagkakaroon ako ng pag-asa at kapayapaan ng isip ko. Pero kinaumagahan naman, kinuha ko na naman uli sa Panginoon yung binigay ko problema. Yung pinagkatiwala kong problema sa Panginoon, kinukuha ko ulit. Kaya, kabigat-bigat ng dala-dala ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Kabigat-bigat ng dala ko. Kasi, pinagkatiwala ko na, kinukuha ko ulit. Kaya, nahihirapan po ako sa araw-araw na ginawa ng Panginoon na ganon sitwasyon po. Kasi, sa kaso po namin, yung 5,000 po, malaking bagay na yun. Pero sa mga may trabaho po at may inaasahan,
baliwala lang po sa kanila yun. Pero sa amin, malaking bagay na po yun na pinoproblema ko. At nag-apply po ako nung kay ma'am. Ang unang in-applyan ko po si ma'am, sabi ni ma'am, wala naman dito lilinisin kasi wala nang mga kahoy dito, pinutol-putol na namin. Totoo naman po, wala nang talaga yung mga kahoy-kahoy na dito. Kaya wala nang wawalisin. Tapos po, nag-apply din po ako ng may 2 tao ako pinuntahan. Sa isip ko, sa edad ko na ito, hindi na ako dapat magtrabaho kasi marami na po ako nararamdaman. Pero kakayanin pa rin kung kunin nila ako. Pero pinaasap ko nila ako. Naghintay ako ng 1 linggo. Yung 1 linggo, naging 1 buwan, hanggang 2, hanggang 3. Wala na po. Ibig sabihin nun, wala na po. Tapos, ano po yun? January, February, March. Kahirap po talaga as in. Yung panahon na yun, ang mura lang po ay kamatis at repolyo. Yun po yung hindi nawawala sa bahay, kamatis at repolyo. Yung gulay namin, araw-araw po. Tapos po, ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, nakakatuwa po ang Panginoon kasi hindi niya po hinahayaan na kami ay bumili ng bigas kasi marami pong lingkod ng Panginoon na ginagamit na magbigay po ng bigas sa amin. Sa totoo lang po, kapag 2 salang na lang o 2 lutuan na lang, nagpo-problema na ako. Diyos ko, sabi ko ng ganyan. Magugulat na lang po ako kasi may tatawag sa akin, halika, kunin mo ito. Hala, sabi ko. Hala, bibili sana ako kanina pero mayroon na. Sa madaling salita yung ibibili ko, hindi ko na ibibili kasi mayroon. Ganun po ang laging nangyayari. Kapag paubos na, kasi na lang, mayroon na naman po gagamitin ang Panginoon na magbibigay ng bigas. Kaya, lagi po kaming may bigas. Kung baga, ulam na lang, gulay, mga na lang, rekarigado sa kusina, yung pinoproblema ko. Pero po, sige, pero po patuloy po, may problema po, nananalangin ako, tapos kukunin ko na naman ganun, bubukatin ko ulit. Pagkatapos nung dumating yung March, mag-aaral po si Grace at si Lita dyan sa TESDA sa bayan. Kawawa naman po sila kasi wala po silang kabaon-baon. Kung baga, mayroon lang sa amin yung bigas lang talaga, as in. Pero hinayaan ko po silang mag-aral kasi gusto talaga nilang mag-aral. Pagkatapos po, pero may allowance po yun, pero hindi naman kaagad binigay. Matagal pa bago ibigay. Kasi kung ibibigay nila, baka wala nagpapasok. Pagkatapos ng ganyan, nakakatuwa po ang Panginoon kasi marami pong tumatawag kay Lita na magpamasage. Kasi January, February, March, wala na po siyang makukuha pa. Kapag nagsahod po siya, talaga aabangan na ng mga pinagkautangan niya. Kasi nung nagkasakit siya, marami siyang pinag-utangan na yung ni Grace yung ginamit nung nagkasakit siya. Kaya kapag nagsasahod siya, inaabangan na kaagad yung mga tao. Kaya wala na po talaga na ibibigay sa akin. Pero nakakatuwa po ang Panginoon kasi marami pong tumatawag sa kanya na magpamassage. Kada umuwi siya, binibigyan niya po ako ng 100. Kada umuwi yan, 100, may 200. Tapos iniipon ko po yun. Kaya naman tayo po na nanay, kunin mo itong 500 kasi may nagbigay sa akin ng 1,000, happy tayo. Nagugulat po ako kasi tumang-tuwa ako. Oh Diyos ko, salamat, sabi ko ng ganyan. At dumating po yung time na muntik na kaming maputulang ng ilaw. Magtatatlong buwan na. 2 buwan na, di ba ako nakabayad. Sa madaling salita, magtatatlong buwan na. Kapag mas problema na, mas malaki na. Sabi ko, wala na akong talagang magagawa. Di na kami makakabayad ng ilaw. Tapos, di hayaan ko na lang sa una,
kinausap ko muna yung tao. Pero kung bumalik sa bahay, talagang totally puputulin na. Tapos, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi may taong ginamit po, nagbigay po ng pambayad sa ilaw, 2 buwan. Kaya hindi po kami naputulan ng ilaw. Napakabuti ng Panginoon po. Kasi nung dumating po yung May, may blessing po kay Lita. Lahat ng utang po niya, kasi marami po siyang utang, nabayaran niya po lahat. At siyempre po, kapag may pera yung mga anak ko, mayroon din po sa akin. May blessing din po ako. At saka may allowance po din sila sa TESDA. Kaya, nakakagulat po yung ginagawa ng Panginoon para sa amin. Nagugulat na lang po ako. Sabi nga ni Ma'am, basta maglingkod ka lang sa Panginoon. Yung mga pangangailangan nyo, nandiyan talaga, susunod na yun. Kaya, yung ito pong buwan na ito na yun, kung pwede lang, hilahin ko na, kung pwede lang, dumating na para may wakas na yung, mawakasan na yung problema ko. Sabi ko nga kay Chris, April, May, June, Diyos ko, 3 buwan pa. Hindi ko na yata aabutin yung 3 buwan. Anong ibig mong sabihin, nanay? Hindi ko na yata aabutin yung 3 buwan sa kaiisip. Sabi ko lang gano'n. At papasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi ko na po namalayan yung June dumating na nga ito. At sa katapusan po, ay bayad na po, makakabayad na kami. Wala na po ang problema. Nakakatuwa po ang Panginoon. Sa araw-araw na ginawa po ng Panginoon, kung minsan iniisip natin na wala siyang ginagawa, nagkakamali po tayo, talaga gumagawa siya sa buhay natin. Hindi lang natin namamalayan. Lahat na po ng mga kahilingan ko na unspoken na hindi ko pwede pagkatiwala sa mga tao na sabihin, sa Panginoon ko na po talaga binigay yun. Ipinagkatiwala ko po sa Panginoon yung mga sakit at karamdaman kagaya ng kay Grace, pinagkatiwala ko sa Panginoon. Adami po ako ng spoken na pinagkatiwala ko sa Panginoon. Tapos mayroon po tayo nagsabi ni Ma'am dito, kumuha kayo ng partner nyo, partner, tapos mag-pray. Tapos po, sinabi ko dun sa partner ko na ipag-pray natin si Grace, yung sakit niya, ganito, sabi ko. Oo, sabi naman niya. Nung tayo po yung napuspos ako po, hindi po maintindihan ng sarili ko kung bakit. Tapos, sinabi po sa akin ng Panginoon, yung message sa akin ng Panginoon noon, papagalingin ko muna yung kaluluwa, yung relasyon sa Panginoon. Papagalingin ko muna ang kaluluwa bago ang physical na katawan. Ganun po yung Panginoon. Napakabuti ng Panginoon po kasi kahit unspoken po talagang hindi niya po hinahayaan na lagi po niyang tinutugon yung mga panalangin ko. Napakabuti ng Panginoon. Marami po pa ako patotoo. Kagaya po may revival po tayo dito. Nung nagsasalita si Pastor, yung asawa po ni Ma'am Sylvia, di ba po, lagi akong may ubo na takot po akong pumunta dito sa harapan para makipag-join sa choir. Matagal na po akong hindi sumali sa choir kasi yun ang problema ko. Ayaw ko mapahiya sa karamihan ng tao na baka kumati yung lalamunan ko, inuupo na ako, tapos ayaw ko talagang mapahiya. Kaya ayaw ko na pong tumayo dito. Sabi ni Pastor dito, nag-altar call po siya. Lumapit kayo dito sa harapan. Huwag niyong hayaan na hindi kayo magsalita. Magsalita kayo, hingin niyo, sabi niya, sa Panginoon kung ano ang gusto niyo. Tapos ganun pa, ganun lang kayo, kulang po ako nun. Tapos ang sabi ko po, inumpisahan ko na po magsalita. Panginoon,
ganito po. Lagi po yung sumasakit yung ulo ko, ganito, problema ko, ganito, ganito. Lahat ng sakit po ay, hinahawakan ko, lahat ng sakit sa katawan ko, na may problema ko. Hinahawakan ko, ng kamay ko, yung pinapatungan ng kanang kamay ko. Pagkatapos, Panginoon, gusto ko po talaga, sa pagkakataon na ito, gusto ko po talagang sumali sa choir. Kasi gusto ko na masaya po ako doon sa kanta natin. Iba po yung nararamdaman ko doon. Talagang kapag masaya po ako kumanta kasi paborito ko po yung mga gano'n na style yung salit-salitan tapos may maganda po pakinggan yung kanta natin mga kapatid. Tapos sinabi ko sa Panginoon yung gusto kong sumali sa choir. Ayaw kong mapahiya, ayaw kong upuhin. Panginoon, sinabi ko yun sa Panginoon. Kaya, sa madaling salita po, anniversary na nung kinapakasan, pumunta po ako dito sa harapan. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi po ako inubo as in. Tapos, maraming salamat sa Panginoon sapagkat hindi po niya ako binigo ng Panginoon. Lahat ng kahilingan ko po ay tinugod niya po. Kaya, pinuputol ko po pansamantala sa mga kapatid na magsasalita. Sa Diyos po lahat ng kapurihan at kapasalamat. Purihin po ang ating Diyos na buhay, tapat at layo niyo po sa atin. Ngayon po, wala po kasing special number, so dadako na po tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Nakuha po ni Sister Owen oras ng pangalawang slot. So, time na po para po sa Word of God. Tinatawagan ko na po si Sister Samuel Logan para po sa paghahayag ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang sa unang buhay. Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Tapat talaga ang Panginoong Diyos na pinaglilingkuran po natin. Wala na akong masabi. Purihin po ang Diyos. Kaya sa umagang ito, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay laging mabuti. Tapat po yan. Kung babasahin po natin yung aklat ng Genesis chapter 1, makikita po natin yung kabutihan ng Panginoong Jesus sa Genesis chapter 1. Kaya purihin po ang Diyos. Sa umagang ito, tayo po muna imuko at manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Kayo ang Diyos na dakila, mabuti, tapat sa bawat isa po sa amin. Karapat dapat kayo, Panginoong, purihin. Karapat dapat kayo, Panginoong, tumanggap ng papuri, pagdakila, sapagkat kayo'y walang katulad. Walang Diyos na makahihigit sa iyo, Panginoon. Sapagkat kayong hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Dakilaan kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas. Kapitulo 21, talatang 1 hanggang 8 hanggang 11 po. Nulit ko po sa Lucas chapter 1, verse 8 hanggang 11 po. Bilang paggalang po sa salita ng Panginoong Isus, tayo mula tayo tumayo sa umagang ito. Ganito po ang sabi sa aking Biblia. Sabi po, sumagot siya, mag-ingat kayo nang hindi mailigaw ni numan. Sabi no? Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, sabi. At dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Verse 9, huwag kayong
mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at ng mga himagsikan. Tatapwat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikidma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kagilalas na tanda buwan sa langit. Ay po yung makaupo na. Kung bibuksan po natin yung Mateo Kapitulo 24, talatang 7, ito rin po ang nilalaman ng Kapitulo 24, talatang 1, 7, hanggang sa katapusan po. Sabi po, kung babasahin po natin yung Mateo, lilintol daw po sa iba't ibang dako. Alam naman natin na laganap na po yung nangyayari sa mundong ito. Amen? Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, panghawakan po natin, patibayin po natin yung ating pananampalataya po sa Kanya. Maganda po yung mensahe ng awit kanina, yung kaulilang inawit ni Sister Sayla nyo. Maglilingkod ako, susunod ako, di ba sabi? Yung kanta po niya yun, si Don Campoy, maglilingkod ako ng buong puso, ng buong isip ko, kaluluwa. So yun, kailangan po talaga na yung pananampalataya po natin ay ibigay po natin sa Panginoon. Alam naman natin ng mundo, itong 2025 ay maraming sakunang naganap sa buong sanlibutan. Sa 2026 hanggang taas, hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari. Pero nalalaman ko na ito ay hudya na malapit na pong dumating ang Panginoon. Malapit nang dumating ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Basta ang hawakan po natin yung ating pananampalataya. Marami raw pong tatalikod. Dito pa lang sa simbahan natin, nakikita ko na marami nang tumatalikod. Marami nang humihiwalay sa Panginoon Jesus. Bumabalik sa dating bisyo na nandito na po sa atin. Nakikita ko na po. Nang dahil lang sa pag-ibig, tatalikod ka sa Panginoon Jesus. Sayang lang po talaga yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Nasa na raw po yung unang pag-ibig po natin sa Diyos. Nung tayo makakilala sa Panginoon Jesus, diba, napakainit po natin sa paglilingkod sa Diyos. Napakainit po natin. Pero nung bandang uli, nandalamig po tayo. Ito na po yung tanda sa ating binasa sa 21 ng Lucas, Kapitulo 11. Lalaganap, manlalamig ang bawat mananampalataya sa Panginoon Jesus. Ito po ito. Maraming manlalamig sa pananampalataya po sa Panginoon Jesus. Kung pag-aaralan po natin yung buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego, nang sila'y inihagis sa nanlalagablab na pugon, ano pong ginawa nila? Hindi po sila bumitiw sa pananampalataya po sila sa Panginoon. Sabi ni Haring Nabucodonosor, diba tatlo lang yung inuulog sa apoy na yan? Bakit apat? Nakita niyo po yung apat na tao doon sa pugon na napakatindi ng init. Sabi nga, triple daw po yung init na naranasan. Kaya mga kapatid, huwag na po tayong hihiwalay sa Panginoon. Patatagin po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Pagkat malapit na po dumating ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, kalugot-lugot po ba ako at kaaya-aya sa iyong harapan? Kasi kung minsan po talaga, nakakagawa po ako ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Marami akong hindi pa na isusuko. Ay, namin ko po yan. Kasi wala naman daw na ililihim
sa Panginoong Jesus. Amen. Bawat isa po sa atin, alam ng Panginoon yung puso po natin. Alam ng Diyos yung bawat pagkatao po natin. Ang gusto lang ng ating Panginoong Jesus ay maging totoo tayo sa paglilingkod ng Panginoon natin sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor Joseph, lagi ko pong naalala po yun. Hindi raw po kukunin ng Panginoong Isus yung matampuhin, maramdamin, matitisurin. Hindi raw po yan ang kukunin ng Diyos. Ang kukunin daw po ng Diyos, yung tapat, yung buong pusong naglilingkod sa Panginoong Isus. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Naniniwala tayo sapagkat si Kristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Lahat ng bagay daw po ay lilipas sa mundong ito. Ano man po yung nakikita po natin sa mundong ito, mapaparang po ang lahat. Pero pag ako napakinggan, mayaman ka man, talented ka man sa lahat ng bagay, nasa iyo na ang lahat ng bagay. Pero, parang malayo daw po sa Panginoon. Malayo daw po sila sa Panginoon. Kasi nasa kanila na lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Ano po ba nga hanapin nila? Nasa kanila na. Yung yaman ng mundo ito. Balit sabi ng Panginoon, mapapahabag daw po kung naglilingkod sa dalawang Panginoon. Amen? Kailangan lang daw po talaga na si Kristo lang po yung ating tignan. Sabi nga ni Pastor Paul Masaredo, late Pastor Paul, no turning back, no turning back. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Laganap na po talaga. Ang dahil lang sa pag-ibig, tatalikuran po natin ang Panginoon Jesus. Sayang lang, yung ilang taon tayong nag-aral, ilang taon tayong naglilingkod, nanampalataya sa Diyos, dahil lang sa hindi maganda, tatalikod po ba tayo? Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, tatalikod po ba kayo sa Panginoon Jesus? No, amen. No turning back. No turning back, totoo yan. Wala nang talagang makahihigit sa kabutihan ng Panginoon Jesus. Makikibaka ang kapwa-bansa sa kapwa-bansa. Magkakaroon daw po ng tagbutom. Magkakaroon daw po ng digmaan sa buong sanlibutan. Naganap na po yan. Diba yung Israel sa Iran? Binomba ng Israel yung Iran. Pero, yan ay palatandaan na muling babalik ang ating Panginoon. Pero hindi nila kayang talunin ang bansang Israel sapagkat yan po ang bayan ng Israel. Bayan ng Diyos pala. Amen? Bayan ng Diyos ang Israel. Tayo, yung buhay po natin, bayan ng Diyos yan. Amen? Yung katawan po natin, bayan ng Diyos yan dahil pinubos tayo ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Napako ang Diyos para tayo itubusin sa lahat ng pagkakasala po. Ano pa ba yung hahanapin natin? Wala na po tayo hahanapin. Nasa Panginoong Jesus na ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pagdating po natin sa langit, mga kapatid, sasabihin natin, napakabuti niyo, Panginoon. Diba? Kakausapin ng Diyos. Pwede natin kausapin ng Diyos. Sabihin natin, Panginoong Jesus, napakabuti niyo po. Napakadakila niyo. Wala kayong katulad. Walang makahihigit sa kabutihan niyo, Panginoong Jesus. Kayo ang dakila na makapangyarihang Diyos na tinawag at pinaglilipunan po namin. Dakila po yung Panginoong Jesus. Kaya, ano pa po ba yung hahanapin natin sa Panginoong Jesus? Yung gabi po, pinapakinggan po yung awit ng i-guide kayo. Sabi po nito sa awit niya, remind me, dear Lord. Kung marunong na ako kumanta masarap kantahin nito, pag hindi yung makanta nito.
and remind me, dear Lord. Basahin mo na lang po, ito po. Pakinggan na lang po ng inyong mga pangidinig. Kasi, dito lang talaga. Kasi ang Panginoong Isus nagpapaalala po sa bawat isa po sa atin. Nagpaparemind po sa atin ang Panginoong Isus. Sasabihin niya, oh, nagkasala ka. Humingi ka ng tawad, pinaalalahanan kita. Humingi ka ng tawad sa akin. Sabi, ito. Yan. Pakinggan niyo po yung mensahe ng awit, napakaganda po. Hindi na po ako aawit, ito na lang po. Kasi baka mamaya mapunta sa ibang dako yung ating aawitin. Ito po. Kaya mo yung pastor. Oh, sige. Patay ko na lang, ano? Pakinggan niyo na. Ha? Patay mo na. Oh, sige. Okay. Ulitin ko. Maganda yung mensahe ng awit eh. Sabi oh. Me, dear Lord, sabi. The things that I love hold dear to my heart, sabi. I borrowed, they are not mine at all, sabi. Jesus only let me use them to brighten my heart. So remind me, dear Lord. Ano? Roll back the curtain of memories now and then. Show me where He brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and tend to forget. So remind me, dear Lord. No? Remind me, dear Lord. Sabi ng Panginoon, palalahanin mo kami, Panginoon, sapagkat kami nagkasala sa iyo. Palalahanin mo, Panginoon, dahil kami iyong minahal. Kaya, ang gusto natin, kailangan natin ibigay po natin yung buhay po natin sa Panginoon. Yan po yung pinaka-importante, na yung buhay po natin ay ialay natin sa Panginoon. Nothing good I have done to deserve God also, sabi, I'm not worthy of the sky is held. And He chose to Calvary to die in my stead. So He loved me. Sige. Basahin ko na lang. Kasi nakawala ako sa ano eh. Ulitin ko. Intindihin nyo na lang ano. Ako naintindihan ko konti eh. Sige, basahin ko na lang. Sabi, remind me, dear Lord, sabi. The things that I love, sabi. And hold dear to my heart, sabi. I've just borrowed now, but not mine at all, sabi. Wala na.
remember. Totoo naman tayo to eh. I knew na. And then to forget. So remind me, dear Lord. Remind me, dear Lord. Kaya mga kapatid, pinaalalahanan po tayo ng Panginoon. Na maging tapat po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Malapit na dumating ang Diyos. Malapit na po siyang dumating. Ang gusto ng ating Panginoong Sus ay maging kalugod-lugod po tayo at kaya-aya sa Kanyang harapan. Bakit daw inibig tayo ng Diyos? Hindi ako natin naiintindihan. The curtain of memories now and then. Show me where you brought me from and where I will be. Habang inaawit ko yung amin ko eh. Nadadama ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin. I'm and to forget. So remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ay di magwawakas. Maghahari yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa pusa. Maghahari po talaga. Kailangan daw po talaga na ibigay na po natin yung buhay po natin sa Diyos. Para sa muli niyang pagbabalik, hindi po tayo maiwan sa muling pagbabalik ng Panginoon. Lagi pong binabanggit sa inyo, kahit pa lang sa laylayan ng damit ng ating Panginoon Isus, mahawakan ko po siya at makarating mo sa pangakong buhay noon. Masaya na po ako doon. Kasi balang araw, magkakaroon ng kapigatian di pa natin nararanasan sa mundo ito. Sinasabi nila, yung 7 years tribulation, 3.5 years na kasaganahan, magpapakita ang bulang propeta ng kagandahan ng sanlibutan sa 3.5 years. Pagdating ng 3.5 years, ipapakita niya yung tunay ng ugali. Tunay ng ugali. Kaya nga sabi niya, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Mga kapatid, huwag tayong bibitiw sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Palalahanin po natin ang ating mga kapatid na tumalikod sa Panginoon. Huwag nating bitiwan sa pananalangin yung ating mga kapatid na hiniwalay na sa Panginoong Isus. Nawala na yung unang pag-ibig nila sa Panginoong Isus. Yung tamis ng unang pag-ibig na mula na makilala nila ang Panginoong Isus bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay. Panumbalikin sana nila yung init ng kanilang paglilingkod sa Panginoon Isus. Malapit na po dumating ang Panginoon Isus na. Malapit na. Hindi natin alam kung kailan siya lang na babalik. Pero ang gusto ng Panginoon Isus, mga kapatid, yung totoo po tayo na naglilingkod sa Panginoon Isus. Maging tapat po tayo sa paglilingkod niya sa Panginoon. Natin sa Panginoon Isus. Maging tapat po tayo. Tapat, yun po ang salita ng Diyos. Na maging tapat po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. No turning back. No turning back.
Sabi. Yung nakasulat po sa ating Quran, yung kaharian ng Diyos, si Jesus, ang may akda ng buhay po natin. Sabi nga rito sa ating tema, yung ating last anniversary, sabi po dito sa Unang Thessalonica, Kapitulo 5, talatang 23. Sabi po, "The God of peace sanctify you. Keep your spirit, soul, and body blameless of the coming of our Lord Jesus Christ." Sa Tagalog po, maganda na sa Tagalog. Basahin ko po sa Tagalog siya. Na paalala daw ng Panginoon Isus, mga kapatid, na maging totoo po tayo sa paglilingkod po natin sa Diyos. Amen? Totoo. Maging totoo po tayo. Kasi, hindi ko alam ang iniisip ng bawat isa sa inyong pagkakaupo. Hindi ko po alam ang iniisip nyo. Ang Panginoon lang po nakaiisip kung ano ang nasa kaisipan nyo. Kung ano ang nasa laman ng puso nyo. Sabi nyo, baka sabihin nyo, walang kwenta yung sinasabi ko. Hindi, totoo po yung sinasabi ko. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay muling babalik para tayo po. Sabi nga niya, yung kwarto, bawat isa raw po sa atin, may sarili-sarili po tayong kwarto. Kwarto ito ni Sister Beth, the Guzman family, Individual family, Spectral family, Madamba, Acosta family, Madala family, Logan family, Acosta family, lahat, Kumpal family. Ito yung kwarto mo. Nakalaan yan, napakaganda ng kwarto ibibigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Maganda. Sabi nga, tungtungong pa lang daw mga pa natin ay dito na. Once daw, na tumalikod po tayo sa Panginoong Isus, aalis daw po yung tahanan po natin. Kunyari, si ganito, si Juan de la Cruz, tumalikod sa Panginoong Isus. Durado na po yung pangalan niya doon. Tatanggalin na po siya. Kunyari, si ganito, nagpapatuloy sa paglilingkod niya sa Panginoong Isus. Nasa iyo niya. Sa iyo yan. Ibibigay ko yan sa iyo. Napakaganda po ng pangako ng Panginoong Isus. Buhay na walang hanggan. Pangako na di masisira, di kukupas, mananatiling maganda. Kaya yung puso po natin, mga kapatid, maging malinis sa harapan ng Panginoon Jesus. Maging malinis yung buo po natin pagkatao, maging kalugod-lugod at kaaya-aya sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Malapit na dumating ang Panginoon Jesus. Malapit na. Kaya manatili po tayong tapat sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Sabi po, sa 5:23, sa po sa Tagalog. 5:23 ng 1 Thessalonica 6. Bawa ito, naway lubusan kayong kabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya walang kampintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Yesu Kristo. 1 Thessalonica chapter 5 verse 23. Maging kalugod-lugod daw po tayo, walang kapintasan ang ating buong katauhan, haharap tayo sa Panginoong Isus na malinis yung buo nating katawan, soul, body, and spirit. Amen? Amen. Blameless, walang kapintasan. Walang kapintasan talaga. Purihin po ang Panginoong Isus. Papalad po tayo, mga kapatid, na inuna po natin ang Panginoong Isus. Lahat ng bagay daw po, pag inuna natin ang Panginoong Isus, ibibigay ng Panginoong Isus yung nasa ng puso po natin. Matthew 6:23. 6:33 ba yun? 23. Unahin daw natin ang kaharian ng Diyos. Lahat ng bagay ay ibibigay ng Panginoong Isus. Purihin po ang Panginoong Isus. Ito po ang mensahe ng ating Panginoong Isus na
Maging matatag po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoong Jesus. Para pagdating niya, malinis tayong harap, dadakitin ng ating Panginoong Jesus. Magigad daw po tayo sa mga bulaang propeta na maglalabasan sa sanlibutan ito. Na may pangangaral na nandun sa Panginoong Jesus. Pumunta ka doon, nandun ang Panginoong Jesus. Huwag daw po tayo maniwala doon. Marami na po nangyari dyan. Yung panahon ni Sanchez, doon po sa Mindanao. Lahat daw po ng ari-arian nyo ay ibigay daw po sa kanya dahil malapit na dumating daw ang Panginoon. Ang ginawa niya, pinag-ipon niya yung lahat ng tao. Anong ginawa niya? Tumakas po siya. Yung pala, tumakas. Dahil lang sa kayamanan, ipinagkanulo niya ang mga mananampalataya. Dahil sa kayamanan, siya ay nanatiling doon sa kadagat-dagatan na po. Kaya mga kapatid, huwag po tayo maniniwala na nandiyan ang Panginoong Hesus, nasa timog, nasa kanluran, nasa silangan, huwag po tayo maniniwala. Isa lang ang ating paniwalaan, ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? Purihin po ang Panginoong Hesus. Salamat po sa kaunting mensahe na inyabahagi sa umagang ito. Nawa na maging tapat po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Natawagan ko po yung ating mga musisya sa umagang ito. Awitin po natin yung muling inawit ng ating yung inawit na maglilingkod sa iyo ng buong puso. Purihin po, Panginoon. Saan ako na po malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya, dakila ang Diyos. Pinaglilingkod po natin. Praise God. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. Purihin kayo. Napakabuti, Lord, ang mga Diyos. Napakadakila. Sumasamba sa iyo ng buong isipan. pagbibigay sa umagang ito, pero bago ito ay gusto kong ipahabol yung patutuo ko. Kasi kanina, nabigla ko kay Sister Leslie kung
tinatanong niya kung magpapatuturo ako, pero nung nagtawag na siya, kako lang naalala na mayroon pala akong patutuo. Hallelujah. Kaya sinulat ko pa. Kaya kung saan mapunta yung patutuo ko. Alam nyo, noon pa ay sinasabihan ako ni Princess at saka ni itong sinipo na huwag na akong magtatanim kasi lubi daw. At konti lang ang tubo mo, sabi niya, mas marami kang kuminsan kasi mura yung mais, ganyan. Mahirap magbilat kung ano-ano. Kaya sabi niya, huwag ka nang magtanim. Ako naman, nasanayan, kasi farmer ako, nasanayan ko na magtanim. At nangihinayang ako na mabakante yung lupa. Kaya ang ginawa ko ay nanalangin ako sa Panginoon na bigyan niya ako ng financer. At praise God, tinulog naman ang Panginoon. Yung pamangkin kong nurse siya na ang nag-finance, siya na ang nag-supply yung sa sinasabing lupa. Mabait ang Panginoon. Hallelujah. At pangalawa, kung patotoo, naubusan ako ng budget. Sa totoo lang, naalala ko itong pag-minister out. Talagang yung naubusan ako, para ako nakikipagmatigasan, talagang pinamumukha ko kay brother. Dapat ikaw ang bumuhay sa akin. Sabi ko, hindi yung anak ko. Kaya kahit anong mangyari, ay hindi ako humihingi kay Princess kasi nahihiya din ako. At talagang umabot sa walang-wala. Pero kahit pa paano may bigas. Hindi ako makapag-grocery. Talagang wala na. Yung kusina ko empty. Pati yung ref ko empty. Talagang sinadya ko na. Pero salamat sa Panginoon, alam nyo na ginawa ang Panginoon. Hindi ko alam kung paano yung nangyari. Kasi yung makina ko na petrolyo sa pressure tank ay nasunog yung capacitor niya at yung na-bearing siya. Mabuti na lang at hindi natuluyan na masunog yung bahay. Kasi dalawa yung bahay namin, yung tangke at saka yung makina nandun sa old house. Paano kung nagliyap yun, di nasunog kasama itong bagong bahay. Kaya salamat sa Panginoon at hindi naman niloob ng Panginoon na ganun ang nangyari. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, ipinag-provide niya ako ng pagdala si Princess ng sobra-sobra palun sa inaasahan ko. Kita nyo, nag-provide ang Panginoon in this time. Ganun naman talaga ang Panginoon, kung kailan wala, saka siya magbibigay. Hindi siya nagbibigay na yung nakikita niyang abundant ang buhay mo. Hihintayin ka niya talaga na mag-rely sa Kanya, magtiwala sa Panginoon. Hallelujah. Kanina, meron akong pinuntahan, yung belt bag ko ay tinanggal ko at ibinaba ko. Buti hindi pa ako nakalayo at naalala ko may binabantayan ng lalaki yung bag ko. Pangalawa na yan, noon na naman, nagpunta ako dun, iniwan ko yung wallet ko dun, malayo na ako, tapos bigla kong naalala, binalikan ko ang dami pa naman tao dun. Tapos nandun, hindi naman siya, basta andun lang siya. Iningatan siya ng Panginoon na hindi siya mawawala. Kasi nandun lahat yung amount na pang-allowance namin. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Talagang siya ay provider of provision. Hallelujah. Tayo sa galing mo ba manalangin? Hallelujah. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat Panginoong Diyos sa araw na ito na nadagdag sa aming buhay. Utang namin sa iyo ang pananatili naming buhay, Panginoong Diyos. And Lord, Panginoon, lay your hands upon us, Lord God, in a mighty way, Panginoong Diyos. Lord, ikaw ay provider namin, Panginoong Diyos. Ikaw ay source. Maraming salamat kung sinong
buhay, Panginoon. You make all things new, beautiful and positive, Lord God. Hallelujah. Pinupuri at sinasamba po namin, Panginoon Diyos, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Narito na po kami sa giving, Panginoon Diyos, sa bahagi ng pagbibigay. Ang bahagi nito, Panginoon Diyos, ay opportunity for us to sow, Lord God. Sowing is followed by reaping. A giving God expect a giving people, Lord God. Hallelujah. Na pag tayo ay magbibigay sa Panginoon, siya ay the Father will supply our need. In Jesus' name. Hallelujah. And these offerings, hallelujah, these offerings, ito ay we support those who spread your word, Lord God, and may they Lord God, na Panginoon, mapalago ang iyong gawain dito sa lupa, Panginoong Diyos. Hallelujah. And Lord, i-bless mo ang bawat maliligon sa umagang ito, Panginoong Diyos, to accomplish your purposes, Lord God. At i-bless mo din, Panginoong Diyos, ang bawat anak mo, Panginoong Diyos, na makakapagbigay sa umagang ito. Ibalik mo po ito sa kanila, Panginoong Diyos, ng siksik, liglig at umaapaw pa. Higit pa, Panginoong Diyos, sa inaasahan na blessing. At Panginoon, hindi ka nagkukulang, Panginoong Diyos. At Panginoon, kompleto, Panginoong Diyos, perfect ang wisdom mo, Panginoong Diyos. At dalangin po namin, Lord God, na yung mga hindi makakapagbigay sa umaga nito ay ipag-provide mo din, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ibinabalik po namin sa iyo lahat ng papuri at salamat. To God be all the glory. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Ngayon na po natin gagawin dito sa harap ng ating patuloy pong inaanyayahan at hinihikayat ang bawat isa na dalahan po natin ang mga gawain ng Panginoon tuwing Tuesday. Ang ating ito po lang sisimula ng 6:30 p.m. Ang Friday prayer meeting po, napakahalaga po na ating pananalangin sa bawat isa. Ipanalangin po natin ang bawat isa. Ang start po ito ng 6 p.m. hanggang 7 p.m. po. Yung ating prayer and fasting sa Saturday na po ito. Maganda rin po ang ginagawa ng Panginoon sa ganitong araw ng ating prayer and fasting. At every third Saturday po yan buwan. At yun nga po, sa Saturday na po yan. Sunday po, 9 po nag-start.
Bago tayo closing prayer, pag-pray muna natin yung mga tatay natin. At bago natin sila mag-pray, ay tawagan ko muna si Rainbow sa kanyang mga hinain. Para siya. Maligayang araw ng mga ama. Nais po namin ihandog itong maikling mensahe na nagmumula sa araw. Sa araw na ito, pinararangalan namin ng mga ama na mapagmahal, responsable at may pananampalataya sa Diyos. Tulad ng sinasabi sa Salmo, Kapitulo 103, verso 14. Kung paano ang ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, ganon din ang pagkakahabag ng Panginoon sa mga may tama sa kanya. Salamat sa pagiging isang ama na hindi lang nagmamalasakit, kundi nananalangin, naniniwala at nagmamahal, gamit ang lakas na tanging mula sa Diyos. Naway pagpalayan kayo ng Diyos sa lahat ng ibinuhos niyong pag-ibig at sakripisyo, at naway madama niyo ngayon kung gaano kayo kahalaga at kamahal-mahal. Kayo ay biyaya mula sa Diyos para sa inyong mga pamilya. Karapat-dapat kayo ng higit pa sa kung anong mayroon kayo ngayon. Ang inyong sakripisyo, pagsisikap at panalangin ay hindi ningit sa Diyos. Katulad ni Jose, naging ama ni Jesus sa lupa, naging matatag at may pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Naway patuloy kayong pagpalain at makuha ninyo kung anong nararapat para sa inyo. Bigyan ng lakas at gabayan ng Panginoon sa bawat hakbang bilang haligi ng tahanan. Salamat sa inyong wagas na pag-ibig at sa inyong pagiging ilaw at gabay ng pamilya. Maligayang araw para sa mga ama. Wala kami may regalo sa inyo, pero napakalaki nakalagay rito 30th anniversary. Ito na lang tanggapin. Isang maliit na alaala. Ngunit ito'y napakahalaga. Amen. Sapagkat ito ay nagpapadama ng pag-ibig ng Diyos na kahit marami tayong mga pinagdadaanan, ang Diyos ay hindi pa rin nakalimot. Sa isang maliit na bagay, nakikita niya tayo. Amen. Gano'n nga ito kalaki ang ating mga problema, hindi na tayo pinagdadaanan. Kaya, Happy Father's Day sa mga tatay. At tayong lahat ay tumayo at ipanalangin sila na yung mga tatay na naririto, dalawa na lang pala sila natira. Manalangin tayo na marami pang tatay na darating sa lugar na ito. Amen? Kumpara natin sa mga nanay, lamang pa rin ang mga nanay. Kaya kung natin hayaan na ang mga tatay ay unti-unting mawawala. Amen? Praise God. Kaya tulungan natin silang panalangin at pagtibay ng Diyos sa kanilang kalagayan bilang ama ng tahanan, na maindigan sila, na buo, na sila ang tunay na pundasyon ng tahanan, maliban sa ating Panginoon Jesus, ay magbibigay sa kanila ng katatagan at katalinuhan para pangunahan at patuloy na igabayan ang buong pamilya, ang buong sambahayan na maglingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tayo po lahat ay nakuha at manalangin. Ito po natin ating mga kamay sa kanila. Hallelujah, at magkaisa po tayo. Purihin kayo, Diyos. Salamat, Ama, sa iyong katapatan at kabutihan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi lingid sa iyo, O Diyos, na sa dakong ito, na o kaya kahit saan lugar, Panginoon, na pinagdadausan ng lugar na kayo ay yung bahay sa bahay, Panginoon, Lord. Tunay po na nakakalungkot sapagkat nakikita namin, Panginoon, O Diyos, ang kakulangan, Panginoon, ng mga kalalakihan na maglingkod sa inyo, O Diyos. Dalangin namin sa oras nito, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, O Diyos. Nasa pasimula pa, Panginoon, nakita mo ang dakong nito, O Diyos. Hindi ganito ang naging kalagayan ng Diyos. Napakarami namin mga kalalakihan, Panginoon, ngunit sa mga
Diyos, ay unti-unti silang nawawala. Ngunit ang dalangin namin, Panginoon, O Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, pahintulutan si Satanas na isa-isa silang agawin, Panginoon, ang kanilang kasiyahan sa paglilingkod sa inyo. Hayaan mo, Panginoon, na mangingibabaw ang inyong kapangyarihan at kalakasan kapangyarihan ng Diyos, na sa pamagitan ng dalawang tatay na ito, magdadala sila, Panginoon, ng marami pang mga tatay, Panginoon, sa dakong ito. Hindi kami naniniwala na sa ang kaaway ay magtatagumpay. Naniniwala kami, kayo ang higit na mananagumpay, Panginoon. At dito kami, aming dinadalangin, Panginoon, punan mo, O Diyos, na marami pang mga tatay, Panginoon, sa dakong ito. Sa pangalan ni Jesus, Lord, inanyayahan namin ang iyong kapangyarihan ng pagkilos, Panginoon, sa dakong ito, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Hindi kami titigil, hindi kami manghinawa, hindi kami papayag, Panginoon, O Diyos, na matalo ng kaaway, sapagkat ang Diyos sa aming pinaglilingkuran is greater, hallelujah, than the enemy in this world. So, salamat, Panginoon, sa inyo, napakabuti niyo, Lord God. Kaya pagpalaan niyo po si Brother Boy at ang kanyang buhay, Panginoon, na patuloy, Diyos, na inilalapit, pinaglilingkod niya sa inyo. Salamat, Panginoon, mapalad ang pamilyang ito, Panginoon, Lord God, na merong tatay na mananampalataya at pinangungunahan ng kanyang buong sambahayan, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo siya, patuloy na katalinuhan, patuloy na gabay at kapangyarihan, Panginoon, ng banal na Espiritu sa buhay niya. O God, hallelujah. Patuloy mo igawad sa kanya, Panginoon, ang mayaman, Panginoon, O Diyos, na Espiritu ng pagkatyaga, na isa sa mga bunga ng banal na Espiritu, Lord God, na hindi siya susuko kahit anong mangyari, Panginoon, anong mga problema sa pamilya, naroroon siya upang tumulong at gabayan at solusyonan, Panginoon, Diyos, sa pamagitan ng paglapit niya sa inyo, Panginoon, bilang kanyang puno, Panginoon, Diyos, na pundasyon, Panginoon, Lord. Salamat na matibay na pundasyon. Ganon din ang dalangin, Lord Diyos, si Pastor Sammy, Panginoon, pagpalain mo po siya, Lord God. Alam ko, Panginoon, na inaamin niya palagi, O Diyos, na marami siyang nagagawang kapalpakan, Panginoon, hanggang sa mga panahon ito. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, na kayo, Diyos, na nagtatagumpay at hindi mananatili ang anumang mga kahinangan, anumang mga pangit na ugali, sapagkat matagal niyo na pong dinala doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya, Lord, lahat kami, Panginoon, inaamin namin, O Diyos, na meron kami mga kahinangan. At ang mga tatay, Panginoon, ay ganon din, O Diyos. Ganon din ang mga nanay, Panginoon. Wala po nagsalita. Pero dalangin ko, Lord God, bilang mga pinili mo na maging ulo ng tahanan, O Diyos. At kayo ang pinakapuno, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Dalangin ko, Lord God, na bigyan mo siya ng sapat na katalinuhan, tapang, Panginoon, upang patuloy niyang labanan ang gawa ng kaaway sa buhay niya. Patuloy niya mapaglabanan, Panginoon, ang lahat ng mga lalanang diablo sa buhay niya. Lord, patuloy namin idinadalangin siya na ibigay mo sa kanya ang kalakasan at tapang, Panginoon, O Diyos, na hindi siya makakaranas, Panginoon, Lord God, ng pagkatakot, sapagkat ang pagkatakot ay pasimula ng pagkakilala sa iyo na makalaya siya sa lahat ng klase ng takot, Lord. Dalangin ko, Lord God, pangunahan mo siya, bigyan mo siya ng patuloy na katalinuhan, na magabayan niya ang kanyang pamilya, mapangunahan niya, Panginoon Diyos, ang buong sambahayan. Ganon din, O Diyos, magiging pagpapala siya sa iba pang mga tatay, Panginoon Lord God, na siyang maging daan upang marami pang mga tatay na maangkay sa iyong Panginoon Diyos. Ganon din si Brother Boy, Panginoon, i-bless niyo po sila, O Lord God. Hindi namin pinanghihinayangan, Panginoon, ang dalawang ito, O Diyos, sapagkat alam ko, tinawag mo sila, Panginoon, upang maging pagpapala at patuloy na maging daluyan ng pagpapala sa mga kaluluwa pang papasok sa dakong ito, O Diyos. Kaya bless niyo po, Panginoon, ang bawat mga paa nila, mga kamay, mga isip, bibig, Panginoon, O Diyos, puso nila higit sa lahat, O Diyos, na magamit ito sa paglilingkod nila sa inyo, na kayo lamang ang tunay na maluwalhati. Kaya, Lord, pinagkakatiwala po namin sila sa inyong mga kamay at pinasalamatan na namin, Panginoon, ang mga blessings, O Lord God, na kanilang dinidesire sa puso nila. Ano man ito, Diyos, financial man, material man, higit sa lahat, ang kanilang physical na katawan na patuloy naman ang manatiling malusog at malakas, Panginoon Diyos. At
maayos ang kaisipan, Panginoon, dahil ang presensya mo ay namamalagi sa bawat isa sa amin. Kaya pagpalaan niyo po sila, Panginoon, higit sa lahat ang kanilang spiritual na pamumuhay, na patuloy mo silang magamit, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya Lord, bless them, O Lord God, and then commit them into your hands, O Lord, in the mighty name of Jesus. We thank you for the victory, for the answer. In Jesus' name, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat sa iyo, kapatay. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Binabalik ko na po sa inyo. Bilang pamakas, tayo tayo. At bago po sa ating panghuling panalangin, nawinahali natin Panginoon bilang salamat. I love you with the love of the Lord.
Ha? Oo, niluto daw yan ni ano. Ni Keisha, nagluto sila. Keisha ang nagturo doon sa mga bata eh. Ay, talaga? Tapos nagluto-luto sila. Dinala niya dito yung kafeta. Tontuwa yung mga bata kasi meron silang naluto-lutuan ngayon. Yung ano kasi hindi siya nakapagdala, ma'am. Sabi niya, Sunday. Oo, sinabi daw niya yun nung linggo. Lilinisin. Tinanong niya, meron ba meron ng mga bata? Sabi ni Malin, meron minsan wala. Pagka walang budget, wala. Pag meron. Kaya Sabi niya, sabihin ko, magdadala daw siya. sabihin ko nga ma'am kay Keisha na Milo, dahil mo lang. Happy Father's Day. Para kay brother ano, Happy Father's Day. Para kay Ramel. Asan naman yung apo ko? Garden pa. Purupin. Ganira balada. Asan na kayo? Sarap kurupin. Kasi ba, ano na, graduate na yung kanyang father.